Pangangalap ng paunang impormasyon, hangoang primarya, sekundarya at elektroniko. Ayon kina Musura et al., ang mga hangoang primarya o primary sources ay mga individual o otoridad, mga grupo o organisasyon tulad ng pamilya, asosasyon, unyon, fraternity, katutubo o mga menorya, business, samahan, simbahan at gobyerno. Mga kinagawiang kaugalian tulad ng relihiyon at pag-aasawa, sistemang legal at economic at iba pa. At mga pampublikong kasulatan o dokumento tulad ng konstitusyon, batas kautusan, treaty o kontrata at ang lahat ng orihinal na tala, katitikan sa korte, sulat, journal at taalarawan o diary. Ang mga hangoang sekundarya o secondary sources naman ay mga aklat tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, taunang ulat o yearbook, almanac at atlas. Mga nalathalang artikulo sa journal, magazine, pahayagan at newsletter. Mga thesis, disertasyon at pag-aaral ng feasibility na ilathala man ang mga ito o hindi. At mga monograph, manual, polyeto, manuskrito at iba pa. Hangoang elektroniko o internet. May tuturing ang internet ngayon bilang isa sa pinakamalawak at pinakamabilis na hanguan ng mga impormasyon o datos. Sa isang pindot lamang ng daliri ay may mayamang impormasyon ka nang makukuha. Ang teknolohiyang ito ay bunga ng kombinasyon ng serbisyong postal, telepono at silid-aklatan. Sa internet ay maaari ka ring magpadala ng liham elektroniko o email sa alinmang panig ng mundo. Sa makatuwid, mas mainam ito kumpara sa pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng koryo na aabuti ng ilang araw sa pagpunta sa mga silid-aklatan sa malalayong lugar o kaya'y pangangalap ng mga datos gamit ang telepono. Kung ang internet ay maaaring pagkunan ng impormasyon o datos, nangangahulugan lamang na malaking tulong ito sa pananaliksik. May ilan lamang katanungan sa kawastuhan ng paggamit nito, kagaya na lamang ng mga sumusunod. Gaano kahalaga ang impormasyong manggagaling sa internet? Ano-ano ang sukatan ng kahalagahan nito? Narito ang ilang payo hinggil sa bagay na ito. Una, anong uri ng website ang iyong tinitingnan? Una, ang webpage, Uniform Source Locators o URLs na nagtatapos sa edu ay mula sa institusyon ng edukasyon o akademiko. Halimbawa, http www.universityofmakati.edu. Pangalawa, ang .org ay nangangahulugang mula sa isang organisasyon at ang .com ay mula sa komersyo o business. Halimbawa, www.knightofcolumbus.org o www.yahoo.com. Pangatlo, ang .gov ay nangangahulugang mula sa institusyon o sangay ng pamahalaan. Halimbawa, http www.tourism.com. Sino ba ang may akda? Mahalagang malaman kung sino ang may akda ng isang impormasyon sa internet nang sa gayoy masuri kung ang impormasyon ay wasto at kumpleto. Kadalasan kasi sa kalakip ng mga impormasyong isinulat ng may akda ang kanilang mga credential at kwalifikasyon. Kung gayon, maaaring i-verify ang mga impormasyon hinggil sa kanilang pagkatao. Kung wala ito, mahirap paniwalaan ang kanilang
akda. Ano ang layunin? Alamin ang layunin ng may akda kung bakit naglunsad o naglabas ng website. Nais bang magbahagi ng impormasyon o magbenta lamang ng produkto? Alalahaning napakaluwag ng pagpasok ng mga impormasyon sa internet. Sa makatuwid, maaari rin itong magamit sa pagpapakalat ng maling propaganda at mga pansariling interes. Paano ilahad ang impormasyon? Ang teksto ba ay pang-advertising o opinion lamang? Alamin din kung may bias o prejudice ang teksto. Makatotohanan ba ang teksto? Alamin kung opisyal o documented ang teksto. Pag-aralan kung ang pagkakasulat ay maayos o kung wasto ang baybay at gramatika. Subukan din kung ang website ay maaari ihalin tulad o iugnay sa ibang website nang sa gayoy ay kumpara ito sa iba nang matimbang kung ang tekstong laman nito ay wasto o hindi. Ang impormasyon ba ay napapanahon? Mainam kung ang impormasyon ay napapanahon. Marapat na nakalagay ang petsa ng pinakahuling bersyon ng akda. Sa gayon ay malaman kung ang akda ay bago o hindi. Gamitin ang mga payo o tips na nailahad sa pag-e-evaluate ng mga impormasyon o datos. Mahalaga ito upang maging accurate ang pagsulat ng mananaliksik. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.